kauna-unahang pagkakataon mula nang gumulong ang impeachment trial. Live na nakapanayam ang iba't ibang programa ng GMA News si Chief Justice Renato Corona. Noong pang Disyembre, hiniling ng GMA News na makapanayam ang punong maestrado. Ngayon lang niya kami napaunlakan at sinagot niya ang mga bintang na ibinabato laban sa kanya. Kabilang na ang manoy hindi niya nagtutugma na SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at ang di manoy pagkakaroon niya ng anak sa labas. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Hi, sir. Maaga dumating si Chief Justice Renato Corona sa GMA Network Center para sa kanyang kauna-unahang live television at radio interview mula nang magsimula ang impeachment trial. Kasama ni Corona ang may bahay na si Cristina at mga anak na sina Francis at Carla. Sabi ng Chief Justice, nasasaktan na raw ang buong pamilya niya sa mga umano'y panlalait sa kanila. So, siyempre, hindi naman maalis kami naman ng mga tao lamang sa mga iba't ibang mga pang-iinsulto at panglalait na ibato laban sa amin. Siyempre kami nasasaktan din. Pero hindi raw niya tatalikuran ito. Katunayan, kumpiyansa raw siyang malalampasan ang mga akusasyong kargado raw ng black propaganda sa tulong daw ng katunggali sa pwesto sa Korte Suprema. Bahagi ng isang professional demolition job. Obvious na merong isang grupong. Duda ho ba kayo kay Associate Justice Carpio na nasa likod din ng ganito mga pag-atake sa inyo? Hindi mo maalis sa akin kasi matagal na niyang gusto maging Chief Justice . Hindi na rin naitago ni Corona ang hinanakit sa kapwa mahistrado na si Associate Justice Lourdes Sereno. Ang dissenting opinion nito tungkol sa pinalabas na TRO ng Korte Suprema laban sa watchlist order ni dating Pangulong Gloria Arroyo kasi ang isa sa ebidensyang ipinresenta ng prosekusyon para sa Article 7 ng impeachment. Kung si Corona lang daw ang masusunod, gusto niya sanang tumestigo si Sereno noon sa paglilitis. Patutunayan ko siya nagsisinungaling. At ang lahat ng ito raw ay nag-ugat mula sa Hacienda Luisita na pag-aari ng pamilya ng Pangulong Aquino. Siya raw kasi ang humaharang sa gusto ng pamilya Cojuangco na bayaran sila ng 10 bilyong piso kapalit na pamamahagi ng Hacienda Luisita sa mga magsasaka. The bigger picture is the control of the judiciary. Pag yan ay nahawakan ng kung sino man, ng executive yung judiciary, masisira yung ating checks and balances at yan masama sa ating demokrasya kasi wala nang hahadlang. Inamin din ni Corona, withdraw nila ang 32.6 million pesos na deposito nila sa PS Bank Katipunan branch ng araw na ma-impeach siya. Nawalan ka na ng tiwala doon sa manager, nawalan ka na ng tiwala doon sa bangkong yun. Pananatilihin mo ba naman yung pera mo doon? Lalo-lalo na yung perang yun, hindi naman sa'yo. Pinangangalagaan mo lang on behalf of the family corporation. Mismong si Corona, handa raw na tumestigo sa kanyang sariling paglilitis. Pero susundin daw niya anuman ang desisyon ng mga abogado niya. Open ako doon. But of course, in this instance, ako'y isang kliyente lamang at hindi ako Chief Justice. Susunod lang ako kung ano sabihin ng mga abogado ko. Oras daw na magpresenta na ng ebidensya ang depensa. Pagtitiyak ni Corona, bubuksan niya ang kanyang dollar accounts. Bubuksan ko yan sa takdang panahon at ipaliliwanag ko. At maghintay lang kayo at ilalabas ko naman lahat yan. Wala naman ako itatago . I will give an adequate explanation of each and every cent that came in and went out. Tinawanan lang din ni Corona ang sinasabi ng prosekusyon na matibay ang kaso laban sa kanya. Yun ang sabi nila. Ng prosekusyon? Yun ang sabi ng prosekusyon. Ano naman ang sabi ni Chief Justice Corona? Hindi totoo yun. Siguro na sila'y nananaginip. Kumpiyansa ko na matatag yung aming depensa. Malakas, matatag ang depensa? Malakas at saka matatag. Kasi yun ang katotohanan. Pinabulaanan din niya ang alegasyon ng prosekusyon na hindi nagtutugma ang laman ng kanyang SALN sa kanyang mga ari-arian. Sinasabi ko sa iyo at sinasabi ko sa ating sambayanan, hindi totoo. Yan po ay black propaganda. At patutunayan ko lahat yan ay kasinungalingan na hindi nagtutugma. Nagtutugma po. At uulit-ulitin ko po, nagtutugma po ang aking kita, ang income, allowances at lahat, at yung aking binili. Pinagtawanan lang din ni Corona ang mga revelasyon ni Ana Basa sa panayam nito sa Philippine Daily Inquirer tungkol sa umunoy panggigipit ng pamilya Corona sa kanila, pati na ang umunoy panunutok ni Corona ng baril sa katiwala ng pamilya na si Pedro Aguilon. Hindi nangyari yun. Kasi kahit natanungin naman ninyo sa lahat ng mga nakakilala sa akin sa simula, hindi naman ako kilalang mainitin ng ulo o may asal na ganyan . Yung lalaki yung sa pagkatanda ko, houseboy nila yun .
Oo. Eh, siyempre, sasabihin no, kahit na ano sabihin nilang pirmahan nun o sabihin. Pero wala kayong barel, Chief Justice. Wala Meron kayo- akong baril, pero hindi ako nagdadala ng baril. Itinanggi rin ni Corona ang bali-balitang may anak siya sa isang Eva Aurea. Ang asawa nga ni Corona na si Cristina nangingiti lang sa isang tabi nang tanungin ito ni Arnold Clavio sa programang Unang Hirit. Kayo ho ba, for the record, may kilala ho ba kayong Eva Aurea? Wala. Teka, hindi pa ako tapos, Chief Justice. Ito, Ayan. tinatanong mo. Oo kung nga, kaya nga. kilala- May kilala ba kayo Eva Aurea at sinasabing may anak daw kayong dalawang lalaki doon, pero Wala. hindi nakapangalan sa inyo? Wala. Wala po. Wala, at saka hindi totoo yan. Okay, ano na naman ito? Bahagi na naman po ng... nasa oo. Amerika daw po. Oo nga, hindi, yun na nga. Nung nabasa niyo po ito, paano niyo naging kwentuhan ng inyong may bahay na si Ma'am Cristina? Nandiyan po si Ma'am Cristina. Ang reaksyon niya, parang nagkibit-balikat lang siya. Sabi niya, oh, last week pa, may kopya na ako niyan eh. Ay, hindi niyo naramdaman na medyo... Wala. Oo. Eh, alam naman niya kasing wala eh. Sa huli, kumpiyansa si Corona na patas na dedesisyonan ng mga senator judge ang kanyang kaso. Ano't anuman ang mangyari, nakahanda na rin daw siya na tanggapin ito. Pag ako'y nanalo rito sa laban na ito, mananatili lang akong Chief Justice eh. Hindi naman ako mapopromote. Pero pag ako natalo, mawawala sa akin ang lahat. Yung nayurakan na yung pagkatao ko, yung kahihiyan ng sarili ko, sa kahihiyan ng pamilya ko, siguro lahat ng kaibigan namin eh, lalayo na sa amin. Eh, siyempre, wala ka na sa pwesto. Yung aking retirement pay, mawawala. Yung pensyon ko, mawawala. Lahat ng pinaghirapan ko, mawawala. Yan ang resulta ng pag ako'y natalo rito. Nevertheless, isinugal ko ng lahat yan. Nasa inyo ang huling halakak. No doubt about it. Lia Manyalak del Castillo, Nakatuto, 24 Oras. Tumanggi namang magkomento si Associate Justice Maria Lourdes Sereno sa mga naging pahayag ng punong maestrado sa kanyang interview sa mga programa ng GMA at ng GMA News TV. Ang giit naman ng PS Bank, napanatili daw nila ang tiwala ng kanilang mga customer sa mahigit 5 dekada nilang pagnenegosyo. Yan ay sa gitna ng pahayag ni Corona na nawalan siya ng tiwala sa PS Bank kaya niya withdraw ang kanyang pera sa bangko nung araw na siya ay na-impeach sa Kamara. Naniniwala rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa magandang katayuan ang ating banking system. Patuloy naman sinisikap ng GMA News na makuha ang reaksyon ni Associate Justice Antonio Carpio. Ang palasyo naman, may napansin daw na mga inconsistency o hindi pagkakatugma sa mga naging pahayag ng punong maestrado. Hindi rin daw naipaliwanag ni Corona ang mga issue tungkol sa kanyang Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN. Explain mo muna yung dollar deposit. Explain mo muna niya yung kanyang yaman. Truth does not require a judicial court. Truth does not require a court before it is to be revealed. He can come out anytime. That due time is long overdue. Sa iba namang balita, patuloy pa rin daw na nakakaramdam ng mahihinang tinatawag na mga aftershock ang lalawigan ng Masbate. At yan ay matapos yung naging sila doon na magnitude 5.2 na lindol kahapon. Gayunman, halos balik na sa normal ang kalagayan sa lalawigan. Nakapasok na sa eskwelahan at tanggapan ng mga residente, bagamat bakas pa rin ang pinsala ng lindol sa mga kalsada at ilang establishmento. Isa sa lubos na napinsala ang 2 palapag na bahay na nakikita nyo yan na gumuho. May ilang poste at linya ng kuryente rin na nasira. Isang lalaki ang natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan sa may southbound lane ng Osmeña Highway kanina. Ang hinala ng mga otoridad, nakasama sa biktima ang matinding init ng panahon. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Napasugod ang mga taga-homicide section ng MPD sa southbound lane ng Osmeña Highway kanina. Isang lalaki kasi ang nakita nakalugmok sa loob ng kotseng ito at wala ng buhay. Tinawag lang sa amin ito ng mga alas 2 pasado. Ayon sa mga witness, nag-iisa lang to na pumarada rito na walang kasama naman. Alas 11 ra ng umaga nang makita ni Ramil Boral na nag-signal light ang nasabing sasakyan at tumabi sa kalsada. Tapos nakita ko siya, binuksan niya yung pinto sa side niya, driver side. Tumayo pa siya roon. Parang may kinukuha siya kung ano yung inaayos niya. Tumayo siya, binuksan niya yung pinto, tumayo siya. Tapos
Umupo siya ulit. Pero hindi na raw lumabas pa ang nasabing lalaki. Nakinilalang si Renato Reyes base sa kanyang driver's license at iba pang ID. Nang katukin niya ito, doon niya nakitang nangingitim na ang biktima. Ayon sa hepe ng homicide section ng MPD, posibleng nakasama sa biktima ang matinding init ng panahon. Yung init kasi, bandang alas 11, pumark tong biktima at lumabas na parang nagpahangin. Nakita sa loob ng sasakyan ang inhaler at iba pang gamot na pinaniniwalaang para sa hika. Kaya posible raw na inatake sa sakit ang biktima na pinalala pa raw ng init ng panahon. Maaring naka-aggravate yung init tapos yung kotse niya malamig. So parang yung temperature niya sa body niya is naglaban. Isa sa ilalim sa autopsiya ang labi ng biktima para masiguro kung ano talaga ang ikinamatay nito. Ayon naman sa Pag-asa, umabot ng hanggang 32.8 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.